Jungle. Hello mga bata! Kamusta kayo? Halina't samahan niyo ko muli na tuklasin ang mga pamihirang kayamanan ng kwentong Pilipino. Ang storya natin ngayon ay Crack, na bali ang buto ni Ferdy, na ikinuwento ni Dr. Luis Picat-Maytan at ginuhit ni Paulo Lim. Mga bata, may kwento ako para sa inyo. Nakakita na ba kayo ng kaibigan o kaklase na nakasemento ng kulay puti ang braso o binte? Nabali ang kanyang buto dahil siya'y nadapa o kaya'y nadulas o nahulog o naitulak o nabundo ng sasakyan. Ang resulta, hindi na muna niya pwedeng igalaw ang pating sinemento. Ang hirap! Naisip niyo ba kung paano kumakain o sumusulat ang batang nabalian ng braso? Noong bata pa ako, gustong-gusto kong silipin kung ano ang nasa loob ng nakabalot na sementong iyon. May nagaganap kayang misteryo sa sementong yun at gumagaling ang parting naapektuhan? Dapat ba tayong matakot sa kaning kailangan sementuhan ng ating braso o binte? Basahin natin ang kwento ni Ferdy. Tara! Ang duwag-duwag mo naman! Pambubuska ni Merlin kay Ferdy. Oo nga, daig ka pa namin. Halika na kasi. Sigaw ni Ina na umakyat na rin sa puno ng bayabas. Sige ka, hindi ka namin bibigyan ng napitas namin. Susungkit na lang ako! Tuwiran ni Ferdy sa dalawang pinsang nakakyat ng puno. Ala kayo! Baka makita kayo ni Lola Trining! Parang walang narinig ang dalawa. Sige lang ang mga ito sa pagkain ng napitas na bayabas, habang nakupo sa mga sanga ng puno. Naiinggit man ay walang magawa si Ferdy. Madali kasi siyang malula, kahit sa Ferris wheel. Takot siyang sumakay, para kasing hinahalukay ang kanyang tiyan kapag nakasakay siya rito. Tuwing tag-araw, ang mapipinsang Ferdy, Ina at Perlin ay nagbabakasyon sa bahay na kanilang Lolo Owing at Lolo Trini sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Napakalawak ng bakuran ng kanilang lolo at lola at napapaligiran ng napakaraming puno. May balimbing, chiko, Indian mango, santol, sampalok, bayubano, duhat, siniguelas, tangka, kakao, at ang tiyesa na hindi nila gusto kainin, at syempre, bayabas. Kapag nagsawa na sa kanilang mga laruan, ang mga puno ang pinagdidiskitehan ng tatlo. Oh, Ferdy, ipinitas kita naman ibalang na bayabas. Huwag mo kaming susumbukin na lola, ha? Pakiusap ni Ina. Kinabukasan, matapos mananghalian, habang ang dalawang matanda ay nagpapahinga, sinubukan ni Ferdy na umakyat din ng puno. Gusto niyang patanayan kina Marlene at Ina na hindi siya duwag. Kahit nanlalamig ang kanyang mga kamay at paa, pilit nilabanan ni Ferdy ang kanyang takot. Ay, si Ferdy! Nasa itaas ng puno, oh! Hiyaw ni Ina. Naku! Kumapit kang maigi! Marupok kang sa ganyan! Pananakot pa ni Marlene. Kumakain na nilagang saging sina Marlene at Ina at kung saan-saan lang itinatapon ang mga balat. Kinabahan si Ferdy nang marinig ang sigaw ng mga pinsan kaya nagmamadali siyang bumaba. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad at talampakan. Malapit na siya sa ibaba ng puno nang biglang nabali ang isang maliit na sangang tinutungtungan niya. Mabuti na lang at nakatapak siya agad sa mas matabang sanga sa baba nito kung kaya't hindi siya nahulog. Wow! Ang tapang mo na, Ferdy! Hindi pa namin naaakit yung puno ng santol, ah! Bati ng dalawa. Nakaramdam ng pagmamalaki si Ferdy. Hindi na ako takot sa iyo. Naakyat na kita. Iyon ang binulong niya sa puno ng santol. Pakiwari ni Ferdy ay naintindihan ng mga ibon ang kanyang nararamdaman kaya naghunihan ang mga ito sa tuwa. Habang isinasawsaw sa asin ang mga napitas sa santol ni Ferdy, nag-isip si Merlin na iba pang laro. Tuwa na ako sa bahay-bahayan at luto-lutuan. Nagkapula naman kaya tayo. Oo nga, Ferdy.
Dahil ikaw ang lalaki dito, ikaw ang taya. Sagot ni Ina. Walang nagawa si Ferdy kundi habulin ng dalawang pinsan, kung saan-saan nagsuot ang mga ito. Sa bakuran, sa likod ng bahay, at sa sementadong labahan ni Lola Tining. Hindi napansin ni Ferdy ang mga nakakalat na balat na saging. Kaya bago niya nataya si Merlin, ay nadulas siya. Isang malakas na lang ang narinig ni na Merlin at Ina. Nadapa si Ferdy at naitukod ang kanang kamay sa semento. Masama ang naging bagsak niya. Aray ko! Ang sakit-sakit! Hiyaw ni Ferdy na hindi na napigilang umiyak. Agad tinulungan ng dalawa si Ferdy na namimilipit na sa sakit. Hawak-hawak ito ang kanang braso. Ate Ina, Ate Merlin, hindi ko may galaw ang braso ko. Naku po! Baka nabali ang buto mo! Patingin nga! Takot na rin si Merlin. Namamaga ang braso ni Ferdy at parang nangingitim. Hindi na niya ito maigalaw gaya ng dati. Nagmamadaling tumakbo sa bahay si Ina at inising ang kanilang Lola Trining at Lola Oweng na nagsisiesta. Si Ferdy po, Lola, Lolo. Nadapa at naitukot ang kamay. Hindi po niya maigalaw ang braso niya. Saka po, namamaga. Naiiyak na rin sa takot si Ina. Agad pinuntahan ni na Lola Trining at Lola Oweng si Ferdy. Naku, baka nabalian ka na ng buto, Apo. Sabi ko na kasing wag akyatin ng mga puno. Sabi ni Lola Trining. Lola, Lolo, hindi pa nahulog sa puno si Ferdy. Naghahabalan po kami at nadala siya sa balat ng saging at bumagsak siya sa semento. Agaw ni Merlin. Ilutin mo kaya, Oweng. Payo ni Lola Trining. Insad yata ang buto eh. Naku, Trining, hindi tama yun. Hindi dapat ilutin ang pilay o bali. Lalong mamamaga ito. Saka, posibleng lumala pa dahil kung may nabaling ang buto, mas mawawala ito sa ayos pag hinilot. Ganun po ba yun, Lolo? Tanong ni na Ina at Merlin. Oo, mga apo. Dalhin na lang natin siya kay Dr. Aguada sa ospital. Tandaan nyo, kahit anong pilay ay hindi dapat hinihilot. Ang dapat ay huwag galawin hanggat maaari. Hala, kumuha kayo ng matigas sa karton. Doon natin ipapatong at itatali ang braso ni Ferdy hanggang sa makarating tayo sa doktor. Sa ospital, agad sinuri si Ferdy. Dinala mo na siya sa X-ray room kung saan itinapat sa isang makina ang kanang braso niya. May plakang kinuha pagkatapos. Masakit ba yung ini-X-ray? Pasikretong tanong ni Ina. Maliban sa sakit ng bali ko, wala na akong ibang naramdaman. Bulong ni Ferdy kina Ina at Merlin. Parang hangin lang. Tinapat ni Dr. Aguada ang mga plaka sa liwanag at nakita nila ang itsura ng buto ni Ferdy. Naku po, bali nga ang buto. Nagkahiwalay ang koneksyon ng dalawang buto. Kailangan po nating pagdugtungin muli ang nabali at nagkahiwalay na buto. Sabi ni Dr. Aguada. Lalagyan po natin ng semento ang braso ni Ferdy. Kas kung tawagin natin. Yun ay para maisaayos sa dati ang butong nabali. Kailangan po ba yun talaga, Doktor? Tanong ni Lola Trining. Hindi po ba yan gagaling ng kusa? Kailangan po talaga ito, Lola. Kasi kung hindi, sesementuhan at hahayaan na lang natin itong maghilom ng kusa. Baka pumangit ang tsura ng braso ni Ferdy at baka lalo nang hindi magamit ang braso niya. Dr. Aguada, masasauli pa po ba sa dati ang itsura ng braso ng pinsan namin? Tanong ni Ina. Oo naman, parang walang nangyari kapag gumaling na. Paniniyak ni Dr. Aguada. Sa isang saglit, kinakabitan na ng semento ang braso ni Ferdy. Nagulat pa siya nang makitang plaster of Paris pala ang sementong ikinakabit. Ganun yung ginagamit nila sa isang project nila sa school, kasama ng telang malambot at benda.
Matapos mailagay sa tamang posisyon ang braso ni Ferdy, maingat na iniikot ng doktor ang benda sa bahaging naapektuhan. Maya-maya pa ay tumitigas na ang semento. Hindi pala masakit yung sinisemento. Sa isip-isip ni Ferdy, manamig lang pala ang pakiramdam sa braso. Nagulat pa si Ferdy nang sabihin ng doktor na tapos na. Huwag ka mag-alala, Ferdy, kasi pansamantala lang ang nakakabit na semento sa'yo. Kapag nagdugtong na uli ang buto mong nabali, tatanggalin na natin yan. Siguro mga 6 hanggang 8 linggo muna yan nakakabit sa'yo. Matagal pa lang nakakabit yung semento. Bulong ni Merlin kay Ina. Ferdy, mga paalaala nga pala. Huwag mong babasain ang semento ha. Huwag mo ring susundutin ng tingting ang loob ng semento. Huwag mo ring hahayaang makapasok dito ang langgam, ipis at kung ano-anong insekto. Bilin pa ni Dr. Aguada. Sunod-sunod na tango ang naging tugon ni Ferdy. Dahil tanang braso ang naapektuhan kay Ferdy, pinilit niyang matutong magtrabaho sa kaliwang kaway niya. Sinimulan niya ito sa pagsulat ng pangalan niya. Naku, balubaluktot ang mga letra, inalahik at walang tamang linya. Hirap din siya kapag kumakain. Nasa kalawang kamay niya ang kutsara at hindi siya sanay sumubog gamit ang kalawang kamay. Noon niya naramdaman kung gaano kahirap kung hindi na igagalaw ang isang kamay. Ferdy, sorry ha. Dahil sa amin ni Ina, nabalian ka ng buto. Kung di namin ikinalat ang mga balat ng saging, hindi ka sana nadulas. Sabi ni Merlin. Naku, okay lang yun, Ate Merlin. Aksidente yun eh. Alam ko naman na hindi niyo ako gustong masaktan. Mas mag-iingat na lang tayo sa susunod ha. Sinundo si Ferdy ng mga magulang niya. Maraming kaklase niya ang dumalaw sa bahay nila. Pati sina Merlin at Ina na sinundo na rin ng mga magulang nila ay nakiusap na doon muna makikitira kina Ferdy sa loob ng 2 linggo. Tutulong daw sila sa gawaing bahay kapalit ni Ferdy. Lahat ng dumadalaw ay nagiiwan ng alaala sa braso ni Ferdy. Hawak ang kanilang ballpen at pentel pen. Sari-saring drawing at mensahe ang kanilang isinulat sa sementong puti. I'm praying for your quick recovery. God bless, Joanne. Pagaling ka, Ferdy. Miss ka na namin. Beng. Be careful next time, Alex. May nahuli ka bang palaka, Ferdy? Marie. Konting tiis sa kas. Get well soon, John. Get ka pa rin kahit nakasemento ka, Gigi. Ina, Ferdy, Merlin. Best of cousins forever. May mga nauna nang nakasulat doon. Apo, mahal ka ng inyong Lolo Oweng at Lola Trining. Dr. Andres Aguada was here. We love you, son, mommy, and daddy. Naisip ni Ferdy, napakarami palang nagmamahal sa kanya. Patunay ang mga nakasulat sa semento sa braso niya. Ito ang mga baon-baon niya sa kanyang bawat pagtulog at pagising. Lumipas pa ang ilang linggo, maaga pa ay nasa klinika na sina Ferdy at ang tatay at nanay niya. Kasama rin sina Merlin at Ina, pati na rin sina Lolo Oweng at Lola Trining. Ngayon ang taktang araw ng pagtatanggal ng semento sa braso. Oh, Ferdy, tatanggalin pa ba natin to? Sanay ka na rito eh. Biro ni Dr. Aguada. Dok, sabik na nga po siya na magamit uli ang kanang kamay niya eh. Sagot ni Merlin. Gusto na nga po niya maglaro ng Beyblade. Dagdag ni Ina. Gustong nagtanggal ang kas. Nagulat ang magpipinsan sa nakita. Ay, Dok, bakit po parang pumayat ang kanang braso niya kumpara sa kaliwa? Tanong ni Merlin. Kasi matagal na nakapahinga ang kanang braso niya roon sa loob ng semento. Ganun ang kalamnan natin. Kapag matagal na hindi nagagamit, pumapayat o umiimpis. Pero huwag kayong mag-alala. Muling babalik sa dati ang sukat ng kanang kamay niya kapag nagagamit niya na uli ito. Wanag ni Dr. Aguada. Bago tuluyang umuwi ay may binulong si Ferdy kay Dr. Aguada. Napangiti ang doktor at tumango. Kinabukasan sa kwarto ni Ferdy, nakita ng 2 pinsan niya na may nakatayo roon ng isang malaking glass case. Laman nito ang sementong ginamit sa braso ni Ferdy.
kung saan nakasulat ang mga hiling at panalangin ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. Lahat para sa kanyang maagang paggaling. Isang napakaganda at pambihirang alaala. Audio Jungle. Audio Jungle. Ano mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video natin ngayon. Happy reading!